Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 10, talata 34 hanggang 36. Ang sabi po dito, huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Palagi nating naririnig na ang iniiwan ng ating Panginoon is kapayapaan. At yung kapayapaang yun, hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan ito. So mas pamilyar tayo na ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Pero dito sa binasa natin, ang sinasabi niya naman dito, hindi kapayapaan, kundi tabak. So alam naman natin, kapag sinabi mong tabak, ito ay naghahati. Diba? Means niya yun, hindi naman sinasabi na para patayin tayo, no? Kundi mga kapatid, madidisturb tayo, no? Mawawala yung kapayapaan natin kapag nakilala natin ang Diyos, no? Kapag nakilala natin ang ating Panginoon, naliwanagan tayo ng salita ng Diyos, kapag tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, talagang mawawala yung kapayapaan mo. Magkakaroon ka ng madidisturb ka. Lalo siyempre, dati na wala tayo kay Lord, no? Hindi tayo nakokonsensya kung meron ka mang nagawang kasalanan, diba? Pag nagmura ka dati, okay lang. Kasi sabi mo, normal lang din naman. Kasi marami naman yung nagmumura. Kapag nakagawa tayo ng mali, okay lang. Parang, lalo na kapag palagi natin ginagawa, parang okay na, no? Parang payapa tayo, no? Parang hindi tayo kinokonsensya. Payapa kang ginagawa. Kapag naninira ka ng tao, nakikipagchismisan ka, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Wala naman dati yun eh. Wala kang pakialam kung anong sabihin ng tao. Pero nang inabot tayo ng salita ng Diyos, nahati ngayon eh. Ano ba yung susundin ko? Yung kalooban ko o yung kalooban ng Diyos? Yung unang struggle talaga na mawalan ka ng kapayapaan, yung sarili mo mismo eh. Diba? Nagtatalo na yung gusto mo dati, at dahil meron ng salita ng Diyos sa'yo, nawawala yung kapayapaan mo. Siyempre, kapag ngayon, pag nagkakasala tayo, hindi ka na pinapatulog, di ba? Nawawala yung kapayapaan mo kasi kailangan humingi ka ng tawad eh. Dati, pag nakasakit tayo ng damdamin ng kapwa natin lalo ng kaaway natin, sabihin na, okay lang yan, bahala sa buhay niya, di ba? Pero ngayon, iba na eh. Hindi ka mapanatag eh. Nawawala yung kapayapaan mo kapag hindi ka na makipag-ayos. Diba? At kapag may naggagawa tayong mali, iba na eh. Disturb tayo eh. Diba? Ngayon, tinitignan mo na, no? Iniisip mo na bago ka magsalita, bago ka gumawa, bago ka mag-action. Tinitignan mo muna yung mga paligid mo eh. Tama ba to o hindi? Diba? So, yung mga nakasanayan natin dati, na parang sa atin dati is normal lang, pero nung nakilala natin ng Diyos, tapos inabot tayo ng salita ng Diyos, iba na eh. Parang na-disturb yung buhay mo. Kasi siyempre, nag-iiba na eh. Hindi na tayo yung katulad ng dati na wala pang salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos mismo kasi yung nagkukonvict sa atin eh. Na mali yan, hindi tama yan, makipag-ayos ka dun sa taong
nasabihan mo ng hindi maganda. Iba talaga eh, no? Talagang hindi ka makakatulog eh. Tapos siyempre, pag inabot ka ng salita ng Diyos, may pinagagawa ang Diyos sa iyo. Naglalaban yung kalooban mo at yung kalooban ng Diyos, no? Yung salita ng Diyos. Kasi iba yung gusto natin eh. Iba yung gusto natin gawin. Kaso hindi tayo pinatatahimik eh, no? ng konsensya natin, hindi tayo pinatatahimik ng salita ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. Lalo kapag hindi natin nagagawa yung gustong ipagawa ng Diyos. Ba nawawala kapayapaan mo doon eh. So may kita mo in good, no? Para naman ito sa ikabubuti. No? Yung pag kawalan ng kapayapaan natin, hindi yung parang negative. Ito ay positive. Kasi yung kapayapaan, yung tabak na yon, yung nawawala yung kapayapaan natin na yon, is kasi nakagawa tayo ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. At yung pagka-disturb na yon, na nawala yung kapayapaan natin, yun ang magtutulak sa atin na humingi ng tawad, magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad doon sa mga taong nagkasala tayo, ayusin yung ating mga pagkakamali. Kasi iba naman yung kapayapaan na sinasabi ng Diyos na kapag nasa mga problema tayo, sa mga pagsubok ng buhay, yung mga kabigatan ng buhay, sa kabila ng mga nangyayari sa atin, panatag yung puso natin, payapa tayo. Yun naman yung kapayapaan binibigyan ng Diyos. Diba? Na kahit nandyan yung kahirapan, yung kaguluhan, payapa ka. Ito naman yung tabak na ito. Alam naman natin yung salita ng Diyos. Diba? Double edge eh, diba? Talagang madidisturb ka. Mawala yung kapayapaan natin. Lalo siyempre, pag tinatawag tayo ng Panginoon. Ano ba yung unahin ko? Katulad sa akin, na nag-aaral ako sa college. Undergraduate lang ako. Hindi man ibig sabihin na hindi ako kayang pag-aralin ng magulang ko. Kaya. No? Kasi siyempre, dumating yung panawagan ng Diyos eh. Kailangan ko magdesisyon. Diba? Pagpapatuloy ko yung pag-aaral ko o magpo-full time ako sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi naman dumating yung salita ng Diyos sa akin, yung panawagan ng Diyos, tuloy-tuloy lang ako eh, di ba? Sa gusto kong gawin eh, di ba? Yung kurso na gusto kong tapusin. Pero dahil dumating yung salita ng Diyos, okay, yung panawagan ng Panginoon, so kailangan ko magdesisyon. Di ba? Ano ba unahin ko? Yung karir ko o yung panawagan ng Diyos para sa akin? At syempre, siguro yung advantage lang kasi sa amin, kasi yung nanay ko, unang nakakilala kay Lord, tapos yung bunso namin, yung kuya namin, tapos ako, last na lang yung tatay ko eh. Pero at least kahit paano nang bago ko nag-desisyon na mag full time, ano na rin eh, hindi naman siya yung kontrapartido sa paglilingkod namin sa Panginoon. Pero siyempre, doon sa iba naming mga kapatiran, no, na sila lang yung unang inabot ng Diyos, talagang grabing struggle, di ba? Kasi siyempre, yung mga ginagawa na natin dati na ginagawa rin ng pamilya natin, may changes talaga kasi yun ang mahirap, yung adjustment eh. Paano nila tatanggapin yung pagbabago ng nangyari sa buhay mo, di ba? Kung pinagkakakitaan kunyari ng pamilya mo, yung masama mong ginagawa, kasi doon sila kumikita, di ba? May ginagawa ka na hindi mabuti, pero nakikinabang sila kasi nga nakakadala ka ng pinansyal, pero sa masama mo mang ginagawa, nang nakilala mo na ang Diyos, tinigil mo. Eh di siyempre, nawalan din sila ng pagkakakitaan, di ba? So, nagalit sila ngayon. Pero siyempre, kailangan natin tayuan yung salita ng Diyos. May mga ganun na mga experience. Yung babae, nakakilala kay Lord, nag-serve kay Lord. Yung husband niya, wala sa Panginoon. Maraming mga sharing na talagang dati natutulog yung sister nating ito sa labas ng bahay nila. Yung mga anak niya nagkwakwar, pero yung husband niya, dahil nga again sa paglilingkod niya,
Yung mga after ng prayer meeting, yung mga anak niya, pinapapasok sa bahay. Pero siya, na nanay, hindi pinapapasok sa bahay nila, no, ng husband niya. Kasi nga ayaw niya eh. Pero nagpatuloy pa rin ang ating sister na ito, nagpatuloy sa pagsiserve sa Panginoon. Talagang nag-struggle siya, no? Lalo na kapag yung araw mismo ng prayer meeting nila, no, nagkakaroon na ng argumento sa husband niya. Pero makikita natin na patuloy pa rin siya sa Panginoon eh. 'Di ba? Kasi ang ano diyan is i-give up ba natin yung salita ng Diyos na ito? Ipaglalaban natin o hindi, 'di ba? Yung calling natin, yung salita ng Diyos, ipaglalaban mo ba o hindi? So siyempre pag may changes, yun mag-a-adjust kasi talaga ang lahat eh, 'di ba? Hindi ganoon kadali eh. Kasi ito na yung parang yung takbo ng orasan, 'di ba? Tapos biglang na-twist, nabaliktad. Talagang mahirap 'yun, 'di ba? O kaya yung flow ng current ng ilog, tapos sinalubong mo, talagang mahihirapan ka. Lalo kung ikaw yung breadwinner, diba? Malaki yung income mo sa trabaho mo. May mga patuto talaga po niyan dati, talagang malaking kinikita niya, sweldo niya. Pero ginive up niya, na full time sa paglilingkod sa Panginoon. Alam naman natin na sa atin is, lang tayo, volunteer. Yeah? Minsan, kung ano lang yung biyaya ng Diyos na mga love offering na galing sa mga kapatiran, yun lang yung natatanggap, di ba? Pero kung ikukumpara mo dun sa sinesweldo niya dati, mas malaki, di ba? So, siyempre, lahat nagtiis. Yung pamilya niya, yung asawa niya, yung mga anak niya, siyempre, yung budget, dumiit di ba? So, siyempre, nagkakaroon minsan na hindi maunawaan ng mga anak, bakit ganito, yung asawa, siyempre, dati hindi na problema sa budget, ngayon na problema sa budget. Parang nagulo Ang ganda na ng buhay natin, ang ganda na ng trabaho mo, tapos give up mo para lang magserbisyo sa Diyos. Di ba? Meron minsan paninisi. Ganun talaga kaya talaga nag-uumpisi yan sa sa tahanan Sa tahanan talaga Yung sasabihin ng tao outside sa family natin, maliit lang yan Pero kasi pag yung sa loob na mismo ng tahanan, talagang yun, malaking bagay talaga yun. Kaya nga, siyempre, yung advantage lang kapag binata ka pa lang, katulad ako, binata ako, nang nakilala ko si Lord at nagsiserve ako sa Kanya. So, ibig sabihin, medyo hindi ganun yung kalaki yung adjustment na nag-asawa ko. Kasi yung napangasawa ko, sister wife ko, bago kami kinasal, dinadala ko na yan sa mga prayer meeting sa mga outreaches. So, at least kahit paano, binuksan ko na yung isip niya sa tinatawag na paglilingkod sa Panginoon, yung pagiging missionary. Di ba? Pero kahit na nag-asawa kami, siyempre may adjustment pa rin. No? Kasi siyempre, reality na no? Ay, magsasama na kayo How much more dun sa mga kabrother natin na nag-full time sa pangangaral, nang tinawag sila is may pamilya na. Di ba? May asawa na siya, may mga anak na. Talagang yun, malaking adjustment talaga yun, mga kapatid. May mga anak minsan, hindi nila maunawaan yung tatay nila, bakit ganito. Sabi ko nga sa ibang video ko, yung kinakain na nila, nyug, di ba? Tsaka buko, kasi marami silang mga nyug sa bahay nila. Tapos sinasabi niya na palagi, darating. Yung mga anak niya, nagreklamo, puro lang tayo darating, wala naman. Pero ngayon, naging professional na, di ba? Sa kabila nyon, yung mga anak niya, pinagpala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagsiservisyo. Ang maganda lang naman doon, kapag ang Diyos inumpisahan niya na tayo, uunti-untiin ng Diyos yung pamilya natin di ba? Ganun talaga yun mga kapatid, basta pinagkatiwala natin sa Panginoon, sa kamay ng Diyos, na Lord, ikaw nang bahala, bilang tinawag mo ko Lord, ikaw na bahala sa pamilya ko. Diba? Pag inumpisahan tayo ng Diyos, isasama ng Diyos yung pamilya natin uunti-untiin ng Diyos yan na abutin ng salita ng Diyos. Diba? Hindi papayag din ang Diyos na hindi ma-accomplish yung mission niya Kasi kapag tayo tinawag ng Panginoon, hindi lang tayo yung tatawagin, kundi yung buong sambayanan natin. Di ba?
Ano lang natin dun is yung magtiwala. Kasi normal, may mga discouragement talaga eh. Diba? Makikita mo, oh, ang ganda ng trabaho mo, hindi kayo namumblema sa financial, pero ngayon namumblema na kayo kasi ganito, maliit na yung budget. Nandun talaga yung discouragement eh. Diba? Magtatalo, mawala yung kapayapaan mo, magtatalo yung isip mo. Ano ba, balik ba ako sa trabaho ko o magpo-full time ako? Diba? Ano eh, diba? Kaya kami may mga kapatid, may mga preacher tayo na yun nga, bago umalis sa bahay nila, yung asawa niya, kaya yung anak niya may sakit. Nagtatalo, ano ba, unahin ko ba yung mission ko? Yung anak ko may karamdaman, may sakit yung asawa ko, unahin ko ba yung mission ko? Diba? Pero kabutihan ng Diyos, testimony naman nila yan eh. Diba? Na pag inuna nila yung mission nila, pagbalik nila, magaling na yung asawa niya, yung anak niya. Diba? Kasi yun yung sinasabi niya, kung nandito lang din ako, wala rin namang mangyayari, Lord. Diba? Hindi ko naman mapapagaling yung asawa ko, hindi ko naman mapapagaling yung anak ko. Pero Lord, ako naniniwala, pag inuna ko yung mission mo. Diba? Alam ko, Lord, pagbalik ko, magaling na yung mga mahal ko sa buhay na may sakit. Siyempre, yung magulang ng asawa mo na hindi pa naman nakakilala kay Lord o hindi na unawa yung paglilingkod mo, siyempre, puro kontrapartidos yun, di ba? Sisisihin ka. Bakit mo inuna yung paglilingkod mo yan? Pinabayaan mo yung anak ko. Diba? Pinabayaan mo yung apo ko. Bakit ano ka? Di ba? Ganon. Marami ka maririnig eh. Di ba? Talagang wala talagang kapayapaan, di ba? Pero makita mo, pag kumilos naman ang Diyos, gumaling. Diba? Inuunti-unti kasi ng Diyos yan eh. Uunti-untiin yan ng Diyos, mga kapatid. Kung tayo may nakakaranas ng ganyan, magtiwala tayo sa Panginoon. Darating ang time, ikaw mismo magugulat, na yung mga nagpe-persecute sa iyo na pamilya mo, magugulat ka, makakasama mo na sa paglilingkod sa Panginoon. Ganoon din ang nangyari no? Sa sister natin na yun na pinapatulog siya ng husband niya sa labas ng bahay nila. O, nang inabot ng Diyos yung husband niya, mas naging dedicated pa nga yun naging dedicated talaga siya kasi siya yung naging driver namin sa jeep kasi may mga anniversary, may mga diocesan prayer meeting, kinakarga namin mga sound system, yung mga speaker, lahat. Siya yung nagda-drive sa amin. Diba? Talagang gusto niya pa nga yung talagang mangaral din, katulad namin. So yung yun ang ng salita ng Diyos. No? Hindi kapayapaan, kundi tabak. Hindi siya negative, no? Kundi positibo siya na kapag tayo ay nakagawa ng hindi maganda, naliligalig tayo. Kasi nandun na yung salita ng Diyos eh. Diba? Kapag nandun yung salita ng Diyos, inaayos niya yung mga bagay na akala natin dati okay lang, normal lang kasi ginagawa ng iba. Ganun din sa pamilya natin. Kaya nga sabi doon, at ang kaaway ng isang tao ay ang kanya na ring kasambahay. Diba? Pero may kita mo, dahil nagtiwala sa Panginoon, buong pamilya na ang naglingkod sa Panginoon. So, yun lang mga kapatid, no? Yun ang ibig din sabihin ng kapayapaan at ng tabak. Na kapag tayo nakagagawa na hindi maganda o lumilis tayo doon sa panawagan, sa kagustuhan, sa kalooban ng Diyos, nawawala yung kapayapaan natin. Kasi maibabalik lang yung kapayapaan yun kung susundin natin no, yung kalooban ng Diyos, yung salita ng Diyos, mamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Doon natin kakamtan yung tunay na kapayapaan. At yung tabak na yun ang salita ng Diyos. Na every time na tayo ay lilihis, hindi susunod sa kanyang salita, i-reject natin sa kanyang salita, doon mag-uumpisa na mawawala yung tunay na kapayapaan na nagmumula sa salita ng Diyos. So yun lang mga kapatid, no? Nawa ay patuloy tayong pagpalain
ng Panginoon sa patuloy nating pagtugon sa panawagan, sa patuloy nating pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.